Ngayon, paano nga ba tatanggapin ito? Simple lang naman, tanggapin namin sila. Hindi mahirap tanggapin sila. Manalangin ka lang, sabihin mo, Panginoon, nagkasala ko, aminin mo nagkasala ka. Dahil ito yan sa requirement. Para sa document sa kalangan. Aminin mo, mag-isip ka. Sabi nga, basahin natin sa Acts 2, verse 8. Acts 2:13. At sinabi sa kanila ni Pedro, mga sisi kayo at mga bautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ng Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kalooban ng Espiritu. Yes. Naisang Panginoon na mag-isip tayo sa mga bautismo. Ito na yun. Sabi ko, tanggapin siya ito. Hindi lang kami nakakapagkita. At pangalawa, mga nakaasli. Ibig sabihin, alam mo, batid mo po ba na simula pa lang, yung bata pa lang tayo, wala tayo kasalanan. At yung kasalanan ay may isip sa isip mo. Hanggang tumanda tayo. Ngayon, paano yung mawawash away? Kailangan aminin mo sa Panginoon na nagkasala ka. Aminin mo na hindi ka matubig. Sa bawat araw o oras na dumadaan, nagkakasala tayo. Diba? Sabi nga sa Biblia, wala matubig sa akin. Aminin mo sa Panginoon. Panginoon, nagkasala ko sa iyo. Pangatlong step, mga bautismo tayo. Ano po ba yung mga bautismo? Ibig sabihin, lulubog tayo sa buong katawan at iaahon tayo. Hindi, siguro kung tumatak po sa isip nyo, ginagawa ito sa mga bata eh. Kasi sa mga simbahan naman ng simbahan, ginagawa nila ito sa mga bata. Yung tinatawag nilang baptismal na. Binyag. Ang ginagawa ng pare doon, kita na kasi ito. Kung kasi ng nilalagyan niya yung ulo ng tubig. Tubig na ba yun? Hindi ko alam po ano. Ng holy water daw. Hindi po ba natin alam, bakit niya binibinyagan? Yung isang sanggol. May kasalanan ba ang sanggol? Wala. Hindi po ba't wala? At kung meron man, bakit nga ba? Bakit sa ulo lang? Dahil kung ulo lang ba ang nagkasala? Kunwari, sabihin na natin, nagkasala ako, so magpapabinyag ako sa pare. Ang gagawin ng pare, bugasin ng mga, ba't ulo lang ba ang nagkasala? Diba ang mga kanina natin, tayo buong katawan nagkasala tayo. Ang mga mata natin nagkasala. Diba? Ang tenga natin nagkasala. Ang bibig natin nagkasala. So, kailangan na gusto ng Panginoon, yung buong katawan mo, ilubog mo sa tubig, upang yung buong katawan mo hugasan. At pag angat mo sa tubig, isa ka ng bagong nilalang. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan mo, wala na. Hinugasan na sa pangalan mo. Yun ang gusto ni Jesus na, yun ang gusto niya mangyari. Sample, si Jesus, nagpabautismo siya kay Juan. Yung tanong, ba't si Jesus nagpabautismo kay Juan? Makasalanan ba si Jesus? Hindi. Anak siya ng Diyos, diba? Banal siya. Anak siya ng Diyos. Nagkamamang tao siya, pero banal siya dahil anak siya ng Diyos. Pero, sabihin natin, banal siya. Pero gusto ng pabautismo. Kasi ang sinasabi ko, ang bautismo dahil sa mga kasalanan. Okay, makasalanan kayo, okay lang magpabautismo. Pero siya, banal siya. Nagpabautismo siya kay Juan dahil nais niya, nagayagin din siya, tularan natin siya. Wala man siyang kasalanan, nagpabautismo siya. Parang ganito lang po yun. Si Jesus, napako sa krus na matay. At after na 3 days, nabuhay. Tayo rin mamamatay. Mamamatay tayo sa physical na katawan. At ibabawang tayo. Yan sa nabubuhay ka mabuhay. Kasama natin siya. Sa kanyang kaharian. Diba? Madadala tayo sa bagong paraiso. Kung ano nangyari kay Jesus, mangyayari din sa atin. Diba? Kung siya namatay, tayo mamamatay. Kung siya nabuhay, mabubuhay din tayo. Kaya lahat ng ginawa niya yung nagpabautismo siya dahil nais niyang tularan natin siya. Gumagawa siya ng mga himala, nagpapagaling siya. Dahil sabi niya, ang lahat ng kapamahalan sa akin, ibinigay ko sa inyo. Diba? Dahil gagawin din natin yung sa pangalan